Patas po kami rito. Ever since. Kapag meron mga kasong prinsenta rito na bitin, ang ginagawa po namin, nagkakaroon kami ng follow-up. Nagkakaroon ng part 2. Ako naman, kini-question ko yung mga statement na sinabi ng pulis na para sa akin, hindi ka panipaniwala against Aura. Until na napanood natin itong video nito. Ang mali lang ni PNP, ni Chief of Police, nag-issue siya ng homophobic statement. Hindi po ito tolerate ng programang ito ang homophobia. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag, kami po nakakalap ng mga videos na para makita po yung buong pangyayari. Ito po ay warning sa mga manunood. Maselan po itong videos na mapapanood ninyo. And we will show it in full. Wala pong edit. Okay? Palabas natin. Senador Raffy Tulfo gumawa ng sariling investigasyon sa nangyari rambulan sa isang bar sa Makati na sangkot dito si Aura Brigila at nakakuha sila ng mga witness at mga CCTV kung saan kitang-kita nga dito ang ginawa ni Aura sa isang lalaki na ayaw niya pakawalan dahil ang gusto nito maghubad sa harapan niya. Hanggang sa ilang bouncer na ang umaawat kay Aura pero ayaw magpapigil ni Aura, pinuri naman ni Senador Raffy Tulfo ang PNP ng Makati sa ginawa nila. Pero hindi nakaligtas si Chief of Police. Narito ang video, panoorin natin at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Noong Friday, kinapos po tayo sa oras at ang napakinggan lang po natin yung explanation po ng Chief of Police ng Makati. Ito po ay tungkol sa kaso ng rambulan sa isang bar sa Makati na involved po si Aura na isa pong vlogger at celebrity. Now, patas po kami rito ever since. Kapag meron mga kasong prinsenta rito na bitin, ang ginagawa po namin, nagkakaroon kami ng follow-up. In this case, nung Saturday and Sunday, yung pong reporter namin, isa sa pinakamagaling na reporter namin, si Mary, pinatakbo po namin sa Makati para maghagilap ng mga witnesses na pwede makausap. So, on top of that, naghagilap din po kami ng mga videos na para maipresenta sa inyo, para makuha yung both sides. Kasi nung Friday, nagsalita yung PNP on behalf of Mark. And then, ako naman, kini-question ko yung mga statement na sinabi ng police na para sa akin, hindi ka panipaniwala against Aura. Until na napanood natin itong video nito. Ang mali lang ni Chief of Police, nag-issue siya ng homophobic statement. Hindi po ito tolerate ng programang ito ang homophobia. Ang dapat na sinabi ng police doon, nung sa tanong ko, bakit gagawin ni Aura yung ganon, na pipilitin ng isang lalaki na maghubad, dapat ang sinabi niya, dala ng kalasingan. Yun yung dapat tamang sagot. Dala ng kalasingan, wala na sa sarili, kaya nagawa niya yung sexual harassment. Hindi yung, alam mo naman gay at gusto makita ng katawan. No! Homophobia has no place in any society, especially sa programang Wanted sa radyo. But anyway, sa ngalan po ng patas na pamamahayag, kami po nakakalap ng mga videos na para makita po yung buong pangyayari. Ito po ay warning sa mga manunood. Maselan po itong videos na mapapanood ninyo. Okay? Palabas natin. Yung video po yan, nakalap natin mula sa CCTV ng bar.
Of course, hindi natin babanggitin yung nagbigay sa atin yan kasi nag-request sila na wag sabihin yung kanilang pangalan. So, pinakita po namin yung video para makita yung buong katotohanan. Yan po talaga yung nangyari. On top of that, meron po kami mga na-interview. Umpisahan natin sa manager. Ang pangalan po ng bar ay Bolt Hole Bar, alias Lay. Magandang hapon po sa inyo, Lay, the manager. Good afternoon, Senator Rafi Tulfo po. Okay. Base po sa inyong nakita at base po sa inyong mga ginawang investigasyon, yung mga bagay-bagay na hindi po nakita sa video, ano pa po yung pwede nyo may dagdag, sir? Before I start siguro, Sir Rafi Tulfo, gusto ko lang po sana sabihin muna sa lahat ng tao nakikinig or nanonood sa programa nyo na we're doing this interview po to make sure na we are fair for everyone at para din makatulong po, malutas po yung issue na to. Yes, sir. So, base po sa sa nakalap po naming investigation po. Una pong dumating si Mark at dumating po siya ng 12:20 po. Okay. And then dumating din po si Aura at 2:18 a.m. Okay. And I am the one who accommodate them sa entrance and pagka-count ko po is 24 po sila yung mga kasama ni Aura and pang 25 si Aura. Okay. And we are also thankful kasi nga binisita kami ni Aura and we accommodated her and her friends. Okay. And then nangyari is goods naman po. Masaya naman po yung party which is yun naman po yung pinaka gusto ng lahat. Okay. And it went well naman po. And then nung natapos na po yung operation namin, that was actually 5 a.m. na nandun pa po yung mga friends ni Aura at saka siya and then yung grupo nila Mark. And then wala na po music yun and nagkakatuwaan lang sila, nagkakabiruan. And it actually goods kasi nga may mga mutual friends sila na magkakalala. Okay. And then after po nun, we completely thought na it was only a dare or jokes lang or biro-biro lang kasi nagkakasayahan dala nung nakainom. Okay. And then what happened was, yun na po, nag-umpisa na po yung issue or yung confrontation nung pinababa ni Aura yung mga friends niya. And then we also see on the video as well na yun po. Sir, pwede makasingit, saan po nanggaling yung pinahubad ni Aura ng t-shirt si Mark? Bakit po pinagawa ni Aura yun kay Mark? Yes po. Ang nangyari po kasi is nag-uusap kami ni Aura. Wala nang operation nun. And then narinig ko po na lumapit si Mark kasama yung naka-yellow na jacket. Okay. And then I believe gusto niyang magpa-picture kay Aura. But hindi ko na po sila pinakailaman. Kumbaga nagkakatuwaan lang. And then may narinig po ako na, sige nga, pakita mo. Ganun po yung narinig ko. And then after nun po, narinig ko na po yung mga chant nila kasi wala na pong music totally nun. And then yung chant po na yan is yung about sa yung akala mo matapang ka, yung ganong chant po. Akala mo matapang ka? Okay. So doon na po nag-umpisa. Okay. Yung pong sinasabing meron pong mga nanghipo sa grupo ni Mark kaya nag-react itong si Aura para kumprantahin yung mga nanghipo. When it comes to that, Sir Rafi Tulfo, everyone don't deserve na bastusin po talaga. Mapalalaki ka man o babae, especially LGBTQ. Correct. Pagdating dito po sa bar namin, we treat them as fair. Wala pong celebrity, wala pong... No, sir, ang tanong ko, meron ho bang nangyaring panghihipo sa mga babae na kagrupo po ni Aura dahil yun po yung lumilitaw na kasama sa istorya na kaya nagwala si Aura sapagkat dinidepensahan lamang niya yung mga kasama niyang babae na hinipuan ng grupo ni Mark. Okay po. When it comes to that po, wala po talagang nangyaring hipuan. So, ang ginawa po namin, since sobrang concern namin and sensitive... Okay, so in short, sir, hindi nangyari yon. Yes po, upon reviewing the CCTV po, from the time na dumating si Mark at dumating si Aura, they had like a party or sayawan, but wala pong parang malicious anything na nangyari. Okay. But still, we're waiting for any complainant po from the side of Aura so that we can accommodate po. Kasi hindi naman po fair po yun. We're just waiting po kung saan ba banda. Tinatawagan po namin yung kampo ni Aura
pero hindi po namin sila mapapayag na magpa-interview. At tumatanggi po sila na magpa-interview. Ganon din po yung kampo ni Mark, ayaw din po magsalita. So mabuti nga po to, tayo nagpapasalamat sa management ng The Bolt Hall Bar na pumayag magsalita. Sir Onin, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rapi Tulfo po. Okay, doon po sa video, kayo po yung makikitang umaawat. Saan po banda kayo doon sa video? Ano po yung suit yung damit noon? Color black po na t-shirt po na bouncer po, Sir Rapi Tulfo. Okay, sige po, alias Onin, ano po yung maibibigay nyo pong salaysay base po sa inyong nakita? Nandun po yung time na nagbibiruan pa po sila, noong Okay. time na yon. And Okay. then, nung nagbibiruan pa po sila, yung mga kaibigan po ni Ma'am Aura, una na po niyang palabasin, pababain po. And then po, nung pinababa niya na po lahat yon, nagta-thumbs up pa nga po sila, nag-a-appear pa po sila bago lumabas lahat ng mga friends po niya dun sa kalaban po nila Sir Aura, ni Ma'am Aura po. And then po, anong time na po na yon, nung nakababa na po silang lahat, kinakausap na po ni Ma'am Aura po yung si Mark na yun nga po na nilahuhubad po niya yung damit. Nung hinubad na po yung damit, itinulak po ni Ma'am Aura si Mark. Parang hindi po siya, hindi niya nagustuhan yung paghubad ng damit po dahil nga po, ang gusto po ni Ma'am Aura po is mahubad pa po yung pants po ni Sir Mark. Tapos po, nung time na po na yon, nasita po siya ng isa po namin kasamang bouncer na bawal yan, sinasuot po yung damit. Nung sinuot na po yung damit, bababa na po yung sila Mark, pati yung mga friends niya, hinarang na lang po bigla ni Ma'am Aura yung pinto. Ayaw po niyang palabasin po yung si Mark. Nasa video ata yun. Opo. Opo, ayaw niya pong palabasin si Mark po. Tapos nung ayaw po niya palabasin si Mark po. Ano pong sinasabi habang hinaharangan po yung pinto kung meron man? Ano na, ganun po yung sinabi po ni Ma'am Aura po. Tapos po, nung pinipilit po ni Sir Mark na lumabas po, hinila po ni Ma'am Aura yung t-shirt po ni Mark hanggang sa nagkaroon na po ng natumba na po sila at hindi pa rin po binibitawan ni Ma'am Aura yung damit. Noong time na po na yon, doon na po ako pumagitna. Doon na po ako pumasok, saka parang inaawat ko na po sila eh. Nung inaawat ko po, sumunod pa rin po si Ma'am Aura. Pagsunod pa rin Ma'am Aura, tinulak pa rin niya si Mark. Doon ko na po pinalabas si Mark. Sabi ko po, baka magpang-abot pa sila. Nung nilabas ko na si Mark, pumasok pa rin si Ma'am Aura. Pagpasok ni Ma'am Aura, tinulak pa rin po niya. Ang ginawa ko po, tinulak ko na rin po si Mark para bumaba na siya. Nung bumaba na po si Mark, dire-diretso na po bumaba si Ma'am Aura. Pagbaba po ni Ma'am Aura po, doon ko na po siya pinipigilan sa may corner po na second floor, pababa po. Hanggang susa, nasasaktan na po ako. Pero pilit ko pa rin siya pinipigilan para hindi po sila magpang-abot. Bakit po kayo nasasaktan, sir? Kasi po, sir, pilit po niyang makawala. Pinahabol po kasi niya si Mark, Sir Rapi. Tapos po, pagdating po ng second floor, nasa lubong po siya ng kasama namin bouncer para pigilan din po siya hanggang sa times na talagang malakas po siya makapiglas talaga. Hindi na talaga namin mahawakan dahil nga po pawis na siya, madulas po yung sa parting braso po niya. Doon po yung buwaba na po siya, muntik na nga po siya mahulog. Buti na lang po nakakapit kagad siya. Okay. Pagbaba po ng first floor po, palabas po, doon na po niya hinabol si Mark hanggang sa sinunggaban niya na po ng suntok po doon sa labas po. Hanggang sa nagkaroon na po ng trouble po doon sa labas, tinulungan po ng mga friends ni Ma'am Aura. Kinulog po nila si Mark, kinulog na po nila hanggang sa nagkaroon ng trouble, hanggang sa pinipigilan ko na po si Ma'am Aura, saktong may dumaan na pulis po na nakita po yung gulo. Natulungan po kami na umawat ng isang pulis po. Hanggang sa hinahawa ko na po si Ma'am Aura, ayaw talaga po niya magpaawat. Hanggang sa nasuntok na po niya ako. Nung nasuntok na po ako, gusto niyang bumitaw po kasi talaga, Sir Rapi. Hanggang sa tinulungan na rin po ako ng pulis para po ma-hold po si Ma'am Aura. Hanggang sa pati po yung pulis, nasasabihan niya na po ng masasamang salita. Hanggang sa nagkaroon na po ng physical po na ginawa po niya sa pulis po. Okay. Now, isang tanong na naman po, Sir Onin, alias Onin. Doon po sa Rambulan, ano po yun?
si Mark versus grupo ni Aura or grupo ni Mark versus grupo ni Aura? Wala bang mga kasama si Mark? Wala ba siyang grupo din? Doon na po pumasok din po yung mga kaibigan ni Mark po kasi pinagtutulungan na po kasi si Mark, Sir Rafi. Hanggang sa tumulong na po yung mga kaibigan po niya. Kasi sobrang dami po talaga nila, Ma'am Aura. 24 po sila, pang 25 na po si Ma'am Aura po. Ilan po yung grupo ni Mark? 4 lang po sila. Versus 24. Yes po. So yung sa 4, kasama na si Mark doon, yun yung tumulong din kay Mark o sumama sa Rumble. Opo, tumulong po dun sa nambubugbog po kay Mark sa mga kaibigan po ni Ma'am Aura po. So all in all, 25 plus 4, so meron 29 kataong nagrambulan. Yes po, Sir Rafi Tulfo. Wala pong nakialam na Wala hindi na po, po kasama wala na sa po. grupo ng both sides. Yes po, yes po. Okay, salamat po alias Will. Sir, magandang hapon. Hello, Sir Rafi. Magandang hapon po. Kayo naman po bilang waiter kasi mas malapit kayo sa mga guests na kapag serve kayo, nakikita niyo po yung demeanor, yung mga salita, yung mga ginagawa ng mga customer. Ano po yung na-observe sa mga oras na yun? Nung pagpasok pa lang po nila, bali narinig ko parang galing na sila sa ibang bar. Kasi 2 a.m. na ata sila pumunta ng bar. Mhm. Tapos, yung isang kasamaan ko, yung nagsaserve, after nun, closing time, bali yung isang kasamaan ko din na waiter, sinisingil si Ma'am Aura. Tapos, sir, tagal kasi niya mag-payment, sir, kasi gusto niya pa mag-order. Tapos, bali sabi ko sa kasama ko, ako na lang ang sisingil para baka mapakiusapan pa. Tapos, nung siningil ko na siya, sir, hello, ang tawag ko pa sa kanya, sir, madam. Hello, madam. Magandang gabi. Madam, magko-closing time na po kasi kami. Kailangan nyo na po i-settle yung bill nyo po. Ganyan. Actually, sir, policy namin sa bar, sir, pay as you order. Hindi naman siya pina-pay as you order kasi celebrity nga. Okay. After nun, sir, hinawi niya ako sa gilid. Sabi niya, sino nagsabi? Tapos sabi niya, saan ang manager? Pakitawag sa manager. Pakitawag kay Lay. Sabi niya, sir. Okay. Tapos sabi ko, pasensya na ma'am, yun talaga yung policy namin dito. Ma'am, actually 4 pa lang nagka-cut off na kami. Andito ka ma'am, kaya in-extend. After nun, sir, pinuntahan ko yung manager namin at yun nga, nagkausap yung manager at saka cashier. Doon na, actually sir, nung una pa lang talaga parang, parang tenga na siya, parang lasing na. Tapos nag-attitude na siya, sir. Okay. Yes po. After nun, sir, after kausap nila sa cashier, ganyan-ganyan, na sobrang tagal ng payment, na-fix na, sir. Doon na nag-offer payment, doon na parang nag-aasara na sila sa dalawang grupo. Doon kami, sir, closing time kasi kami yung naglilinis. Simula umpisa hanggang matapos, andun kami. Tapos, sir, habang, ayun nga, yung grupo ni Ma'am Aura, parang may sinasabi na, ilalabas daw yung ganito. Tapos, yung sadya lang naman ng lalaki is, gusto niya, bago siya umalis, magpapapicture. So, ibig sabihin yung lalaki ay fan. Yes po. Yun yung pagkakarinig ko, sir, kasi andun pa kami nililinis sa mga table, couch. Tapos, sabi nung lalaki, Sir Rafi, pwede pa daw magpapicture. Aura, pwede pa magpapicture. Ayun nga. After nun, sir, parang may condition si Ma'am Aura na magubad daw muna ng t-shirt. Tapos, yung lalaki nagubad naman din ng t-shirt. Ayun, nagkaasara ng dalawang grupo. Sabi niya, magubad daw din daw ng pang-ibaba. Hindi, walang umawat sa mga kasamahan ni Aura? Kasi halatang lasing na siya doon sa mga kanyang pananalita, utusan yung lalaki maghubad, very clear to me na lasing na siya, wala siya sa kanya katinuan. So, walang umawat ng mga kagrupo ni Aura, sabihin, Aura, foul yan, wag mong gawin yan. Wala bang ganon? Sa sobrang dami nila, sir, wala sir. Sila Nanood pa yung, lang. nandun sa video na sila pa yung nagsasabi na, ano yung sinasabi nila na, may sila sinabi, sir, na parang labas na yung ganyan. Tapos, may clingy. Ayun nga, sir. Tapos, ayun, parang joke time lang yun nila. After nun, sir, nung pinalabas na yung mga barkada ni Ma'am Aura, ayun nga, naiwan yung grupo ng lalaki at saka si Ma'am Aura. Tapos, nung gusto nang lumabas ng lalaki, andun siya sa pinto, pinigilan niya, tapos, hinarang niya doon sa pinto, hinila niya yung damit. Yun nga, kita po sa video yon. Okay, sir, kasi yung iba, nasabi na po ng inyong manager at ng inyong bouncer. Ulitin ko lang po yung tanong ko kanina para makasiguro tayo kasi lumabas na kwento na inipuan, binastos yung mga kasamahan babae ni Aura kaya nag-react si Aura. Ano pong reaksyon niyo doon sa kwentong yon, sir?
Actually, sir, simula umpisa, sir, hanggang dulo, sir, wala kaming nakita na hipuan kasi nga, celebrity nga, sir, kaya parang nagpo-focus din kami sa kanya kasi nga parang na-starstruck kami kasi may nagbisita na celebrity. Tapos, focus, wala namang nangyaring hipuan sa loob ng bar. Ewan ko lang sa labas, sir. Pero sa loob, wala naman, sir, kasi kami, fair kami dyan, sir, hindi din namin tinotolerate yung mga hipo, mga binabastos man kasi may reporting din kami sa mga pulis sa Makati. Very good. May mga hipo sige. na nagaganap, sir. Member po ako ng LGBT din, sir. I'm good. just being fair lang din. Yan po yung gusto namin. Okay, so member, ayan po, nagsalita isang member ng LGBT, yung head waiter sa si Will. Salamat po, Sir Will, sa inyo pong pag-issue ng statement at pagtanggap namin tawag. G, magandang hapon. Ay, Sir Aperto po, magandang hapon po. Meron po kayong gustong maidagdag doon po sa mga nasabi na inyong mga kasamahan na maaaring nakaligtaan nila? Sir, bali, totoo po, ako po talaga yung nag-take order po si Madam Aura. So, ako po ang unang lumapit sa table 16. So, ako po lahat ng nakuha ng order niya. So, nung dumating sila, tama ho ba? 2:18 in the morning at galing na raw po sa ibang club o sa ibang restaurant o bar? So, yun, sir, hindi ko alam kung saan galing po sila. Basta ako nag-take order sa 2 a.m., ganun po. Tapos nag-order po siya sa akin ng Jose Cuervo. Ano po mga in-order nila, sir? Tequila po. Okay. Request po sa akin ng isang baso na ng yelo na tap water daw. Laganda ng tap water. So yun, opo. So hindi kami kasi nag-allow ng mga tap water doon sa bar namin, sir. Bali, bottled water po ang binibigay po talaga namin. Bakit tap water po ang in-order? Yun ang hindi ko po akala. Yun po ang hindi ko alam. So hindi ko po sinunod yun kasi ako pa rin po yung bottled water. So ngayon, na-deliver ko na po yung order. Tapos, dinala ko po sa kanya kasi kami doon sa Rapid Tool po, pay as your order po kami. Opo. So, sinisingil ko na po siya na yung payment po. So, Sabi po naman kasama mo kasi binigyan ng konsiderasyon, special consideration being a celebrity. Kaya pinabayad na lang pagkatapos ng mga order. Opo, hindi ko na po sinuningil yun. Kasi nga, celebrity nga po siya. So, siguro, ang closing na lang po. Nakapagbayad ba siya, sir? Nakapagbayad yung grupo niya? Nakapagbayad naman po yung huli na po, yung closing time na po. Okay. So, Ilan pong tequilang na order? Ilang boteng tequila? Bali, ang na-order po sa akin, isa at saka isang bottled water. Okay. Pangkalahatan na po yun, yung isang boteng tequila para sa grupo nilang 25. Opo. Bali, may isa pa po yung pangalawa, sa isang waiter naman din po. Okay. So may order pa sa ibang waiter? Opo. So, ngayon, iba talaga yung yung ramdam ko sa kanya, iba yung parang hindi ko maintindihan. So, parang siyang mainit, gano'n talaga. Okay. So, doon siya sa DJ booth, so umakyat siya, inano niya yung DJ. So, total talaga, sir, hindi kami nagpapapasok doon sa DJ booth. So, celebrity, pinabayaan namin. Kasi ngayon, baka naman maagalit po sa amin. So, okay lang. Hanggang sa iniikutan ko na naman siya, doon po siya sa may isang couch, katabi po ng table niya. Kasi table 16, VIP 7 po ang katabi. So, doon sa VIP 7, may nakakonsume po. Meron din kaming guest doon. So, bigla siyang umupo doon sa upuan, doon sa couch. Ang inuupuan niya po, isang dalan. Tapos yung paa niya nasa upuan. So, ngayon, lumapit po ako. Ako, madam, excuse me po, madam, may balik kasi nakakonsume po rito. Gagamitin na po kasi ng customer. Ngayon, sabi niya sa akin, bakit? Gumanap po agad siya sa akin. Tawagin mo yung manager. So, ganun, pinabayaan ko pa rin. So, hindi ako nagsalita ng tumawag ako ng bouncer. Lumapit naman din po yung bouncer. Narinig ko na pinapatawag niya talaga yung manager. At narinig ko si Sir Lay ang pinapatawag niya. So, hindi na ako nakialam. Siguro, kakilala niya si manager ko, Sir Lay. So, hindi na ako nakialam. So, ngayon, dumating si Sir Lay. Kinausap niya po si Madam Aura na gano'n. Hanggang sa meron silang usapan, gano'n. So, habang nag-uusap po sila ng manager ko, hindi pa rin siya umaalis doon sa couch na inuupuan niya na nakatungtong yung sapatos doon sa may upuan. So, hanggang sa umalis po yung manager ko, doon pa rin po siya nakaupo. So, gano'n, okay na. Tapos di mga lumipas, nag-complain siya sa manager ko na binigyan ko daw siya ng Maynilad water na pinainom ko sa kanya. Okay, inireklamo niya, binigyan mo siya ng mineral water, samantalang hiningi niya tap water. Opo. Kumbaga, pinainom daw siya ng Maynilad. Pinainom siya ng Maynilad. Nagreklamo siya, pinainom siya ng Maynilad. Oo, balik pa po. Yun ang pagkakasabi niya. So parang binaliktad ka? Opo, yun po. Kaya, sabi ko sa manager ko, sir, hindi ko siya binigyan ng tap water. Kasi kahit i-review CCTV, ako nagdala ng mga order niya, may bottled water at maraming yellow sa glass. Okay, maliwanag.
Okay, sige po. Maraming salamat po kay Lay, yung manager, kay Onin, yung bouncer, kay Will, head waiter, at saka kay G, waiter. Ayan po, kompleto Ricardos, na-interview natin po silang lahat. Salamat kay Mary. Si Mary ang gumawa ng paraan na para mapuntahan yung bar. In fact, meron pa lang tayong video interview. Sabi ko, sige, mas gusto ko live. Although naka-ready, kung sakali man nagloko yung lahat ng mga equipment natin dito at hindi natin sila ma-interview because yung mga telepono hindi kaya, meron tayo din mga video interview. Pero okay na. Sir Rafi Tulfo. Yes, sir. Yes po, I just wanna add up as well, Sir Rafi Tulfo, na actually si Madam Aura, multiple times na po siyang pumunta dito. And Suki na po siya, suki. Yes po, wala pong problema si Madam Aura. Like talagang party, masaya, at saka entertaining, kumbaga. At saka good feedback din yun sa amin. Wala po talaga kaming naging issue way back before po. Which is mabait naman po si Madam Aura. We just got surprised that time na siguro dala lang sa kalasingan na Yan ang gusto ko marinig. Yan ang gusto ko marinig. Yan dapat ang sinabi ni Kernel. Dala ng kalasingan, wala na sa sarili. Sobra na yung alak na nainom niya, espiritu ng alak ang nag-take over na sa kanyang katawan, sa kanyang utak, kaya nagwala na. Hindi yung, gay kaya gusto makita ng katawan. Yun ang hindi tama. Doon mali yung Chief of Police ng Makati.